Grabe mga ka-joust! Alyssa Solomon is cooking in Japan! Yes, from UAAP to V-League, si Egay Solomon pinatunayan na kaya niyang makipagsabayan sa mga bigatin sa Japan. Pero alam niyo ba, bago siya pumutok sa stats, kabado muna siya, as in legit jitters. Pero alam naman natin si Alyssa, kapag kinakabahan, mas ginaganahan. Let's break down how Solomon turned those jitters into a monster performance sa kanyang first starter game for Osaka Marvelous. First time ni Alyssa Solomon na maging starter sa Japan V-League. And syempre, ibang level ng pressure to. Imagine mo, bagong liga, ibang bansa, bagong teammates, tapos defending champions pa yung team mo, the JT Marvelous o kilala rin bilang Osaka Marvelous. Pero kahit may kada, hindi nagpatalo si Egay. Sa laban kontra Aranmare Yamagata, hindi lang siya basta naglaro, nagpakilana siya. Final score, 25-21, 25-21, 25-16, sweep para si Osaka. At guess what? Player of the match agad si Alyssa. Let's talk numbers mga ka-joust. Alyssa Solomon finished with 13 points, 9 attacks, 3 blocks, and 1 ace. Efficiency? Solid. 37.5% attack rate. Hindi biro yun sa Japan level ha? At kung makikita nyo sa highlights, hindi lang puro palo si Alyssa. Presence din sa net. Yung blocking niya, parang pader na may timing. May isang sequence pa nga na sabay silang nagtaas ng kamay ni Lys Van Hecke, yung import sa Belgium, at na-stuff nila yung attacker ng Yamagata. Double trouble sa net. After the game, inamin ni Alyssa, kabado daw siya before the match. Sabi niya, first, it was nerve-wracking because I'm going to be a starter. Then I told myself, just do what you do in training. Grabe, classic athlete mindset. Kahit international stage na, dala pa rin niya yung discipline at confidence na nabuo niya sa NU Lady Bulldogs at sa Alas Pilipinas. And ang maganda dito, yung kabang yun, ginamit niya bilang fuel. Hindi siya nainip o na-pressure. Instead, kinain niya yung kaba para maging momentum. Kaya ayun, from jitters to jaw-dropping performance. Dahil sa panalo na to, umangat sa 2-2 record ang Osaka Marvelous. At sa loob ng 4 na laro, may 33 total points na agad si Alyssa, 29 sa attacks, 3 aces, 1 block. Consistent scoring threat na siya para sa Osaka. At take note ha, sa game na to, nakaharap pa niya yung Thai star na si Acharaporn Kongyot, familiar foe from Asian battles. Pero this time, Alyssa got the better of her. Acharaporn may 25 points, pero hindi kinaya ng team niya. 0-4 pa rin ang Aranmare Yamagata. Samantala, hindi lang si Alyssa ang nasa Japan spotlight. Si Jaja Santiago aka Sachi Minowa nagpakitang gilas din para sa Denso Airy Bees. Nagkaroon lang sila ng first loss versus Astemo Rivale, but Jaja still had 12 points, including 11 attacks. Solid pa rin ang consistency. Denso ngayon ay may 3-4 record, tied sa 4th place. So imagine, dalawang Pinay, parehong big contributor sa top-tier Japanese clubs. Proud moment para sa Pinas, mga ka-joust. So mga ka-joust, kung ganito kaganda ang simula ni Alyssa Solomon, paano pa kaya sa mga susunod na games, diba? Kaya kung gusto nyo ng Alyssa Solomon highlights, mga updates sa performance niya sa Japan, pati na rin kay Jaja Santiago. Make sure to like, subscribe, at i-turn on yung notification bell para updated ka sa lahat ng Pinay Spikers Abroad content. And comment down below. Anong masasabi nyo sa debut ni Alyssa Solomon sa Osaka Marvelous? Sa tingin nyo ba, magiging regular starter na ba siya? This has been Joust Volley, bringing you the hottest volleyball updates from UAAP to Japan V-League. See you sa next serve, mga ka-joust! Taray nyo Alabe, parang aabutan ako ng ulan talaga dito. Diba, ang ganda. Tambay-tambay ka lang. Ganwarch. Kahapon guys, muntik ko nang baklain yung mga Tignan. Muntik lang. Buti napigilan ni Safalan. Sakit ang tuhod ko talaga. Syung nga kasi kanina.
Kaya nga, ang dami nanonood ngayon. Anong meron? Fall na ba dyan? Hindi ko alam. Ayan yung kulay. May na-meet akong, hindi naman na-meet, nakasalubong lang. May mga nakasalubong akong Pinoy dito. 3 sila. Pinay pala, Pinay. Sabi na yan. Kaya ako nalaman na Pinay kasi nagkukwentuhan sila habang nagbabike. Tapos nung palapit na kami, magkakasalubong na kami. Biglang sabi niya na basta parang about sa desisyon. Parang kunyari, hindi ko na bahala, desisyon mo naman yan. Ganon. Kasi sabi, untik ko ng hi ate ko. Untik ko ng ganon yun. Kasi nahiya ako. Okay. Anong pwedeng... Wag na, hindi na ako Ayoko nang gumastos, guys. Enough na, enough. Ang lonely mo naman dyan. Okay lang. Kasama naman ako. Sa VBTV po mapapanood yung laro. Bawal ba mag-swag dyan? Ewan ko. Ay, bawal. Parang bawal. Oo, ata. Hindi ko alam. Parang bawal. Hala ka. Pag umulan talaga. Ay, naambon na. Uwi na ako. Ito nga. Anong snow? Hindi snow yan. Ulan yan. Wala pang snow dito. Ulan na yan. Okay, bye guys. Kailangan ko na ng Google Maps. Bye! Thank you sa mga nanood. Sana nyo yung live ko. Bye! Ingat kayo palagi.